ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin yan, ito po, no, si Menandro Guevara po, pinalitan na po o papalitan na po ng sa kanyang pagiging Solgen. Samantalang ang mga katulad nila Recto ay retain po, no? Ayan. So, ayan na pala. Nanumpa na po. Itinalaga na bilang bagong Solicitor General sa University of the Philippines Law Dean, Attorney Darlene Berberabe, ngayong Huwebes, May 29. Okay. Alam nyo po, nakakaano, no? Ito talagang gobyerno natin, ano eh, no? Tama naman yun. Kasi si Menandro Guevara na lang po yung natitirang mayroong prinsipyo, no? Matatandaan po natin, nagtaka po yung marami. Ang Solgen po kasi ang abogado ng mga ahensya ng pamahalaan. Sa dami po ng inaabogado ni Menandro Garcia, ang dami po, ito po yata yung pinakamarami, no? Na pinakamaraming kinaso sa Supreme Court. Itong ating administrasyon ngayon, ang pinakamaraming kaso pagdating po o question ng mga pinagagawa nila sa Supreme Court. Nagbiro nga po yung isang Supreme Court Justice na sa dami ng kasong kinakaharap nyo sa Supreme Court, baka gusto nyo na ba magpagawa, no, sa Malacanang? Baka gusto nyo na magpagawa ng wholesale na mga toga. Kasi hindi po yun po ang isusuot mo pag humarap ka sa Supreme Court. Nakatoga ka eh. Ang dami po talaga, simula po sa budget, question po ng pagkidnap kay Tatay Digong, napakarami pong kino-question. Ito pong gobyerno natin ay ang dami pong mga ginawa na kasalukuyan. Nagpakulay din. Ilaw lang. wala akong ilaw na matino eh. Kaya sa ilaw lang yan. Okay. Hindi po ako nagpakulay ng buhok. Hindi ako magpapakulay ng buhok. Baka nakalimutan mo na naman ads mo, iset mo. Oo nga, no? Maraming salamat sa mga nagpapaalala. Yan, simulan na po natin, no? At iba pa pong pambubudol ni BBM, no? Tatalakayin din natin yung yan pong yung may kinalaman dyan sa nakakainis na pagdidinay nila. Maganda yung sinabi ni Professor Malutikia tungkol po dyan, no, sa may dinidinay po ni patuloy po na pagsasabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment kay BP Sara. Kung nilinaw mo ba na ayaw mo, di hindi sana pumirma yung anak mo. May sinasabi ka pang gawin nyo yung trabaho nyo. Okay. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Ayan. Magwan nga po kayo, meron daw pong malabo daw po. Tingnan nga natin. Mas maano yung mukha ko. Okay na yan. Okay naman pala eh. Okay, pag-usapan po natin, no? Kapapasok-pasok lang po na balita na tinanggap po ni Pangulong Marcos ang resignation nito ni Menandro Guevara. At pinalitan na po siya ng UP Dean. UP Dean. UP Dean kasi si Menandro. Na si Dean Attorney Darlene
Berberabe. Okay. Alam niyo po, ang ano po rito, talakayin na po natin yan, no? Kasi ngayon ko lang din po nalaman, akala ko naman nagkataon lang na Recto po. Nagkataon lang po na si Recto, siya yung finance secretary. Hindi po pala, no? Si Recto po pala talaga ang may matinding may matinding kumbaga siya po talaga yung author nitong paglilipat ng budget, yung mga sobra-sobra pang budget ng mga ahensya ng pamahalaan na mailipat po, makuha po ng government, na maisurrender po maibalik po sa gobyerno o kumpiskahin ng gobyerno. Siya rin po pala yung may panukala nito nung siya po ay deputy speaker pa. So, ngayon ko lang po napansin, nasa na ba yung wordings nun? Nung siya po ay congressman pa lang, siya po yung nagsulat doon sa may BICAM, no? Na lahat GAA nung nagdaan, nung 2024, na lahat ng mga government agencies na mayroong pondo na natitira ay isurrender sa pamahalaan. Tapos, ginawa po siya, hindi po niya tinapos na yung termino niya bilang congressman. Ginawa na po siyang finance secretary. Pinampalit po siya, kung hindi ako nagkakamali, kay Jokno. Doon sa magaling na Jokno. Kaya, ang involvement po pala ni Ralph Recto dito po sa paglilipat ng budget ng PhilHealth, malaki po, no? O, tapos retain po sila lahat. Samantalang yung PhilHealth issue, kukuha lang po ako ng tubig, samantalang yung pong PhilHealth issue, ang isa sa pinakamalaking naging problema, isa po yan sa pinakamalaking problema ng pamahalaan, isa po yan sa pinakamaraming batikos. Direkta pong binatikos yan, kahit nga po yung mga sinasabi nating kakamping at mga dilawan, binatikos po si Pangulong Marcos dyan. Talaga palang involved dyan sa Recto, no? Si Recto po mismo pala yung nagsulat niyan. Si Recto rin yung nagpatupad, kaya alam na alam niya. At ngayon po, yan pong isa sa mga ikinaso ng sari-saring iba-ibang grupo po to, hindi lang po to grupo na maka-Duterte. Pati po dyan nga sumikat anong pangalan nun? Yung isa pa na biglang sikat, bigla rin lubog. Si Magno, Professor Magno. Yan pong issue ng PhilHealth. Ang dami pong tumutol dyan. Napaka-controversial. Isa po yan sa mga kumbaga nagpalubog, no? Nagpalubog po dito sa popularidad ni BBM. Retain po. Na-retain po. Pumipiyok-piyok po. Kala mo nagbibinata eh. Na-retain po si Recto. Sa dami po ng galit. Galit po dun sa paglilipat ng PhilHealth. Galit po sa lahat-lahat. Nung tinatanong nga si Recto mas lalo pa po nadagdagan yung galit ng tao Kasi tinanong siya, di ba? Si Recto ba yung tinanong? Tinanong po siya, saan nyo dinala yung PhilHealth? Kasi ang linaw po. Ito po balang araw, itong PhilHealth issue na to, kung may numero na po, yung magsasampa ng impeachment kay Pangulong Marcos, nagsasanay na tayo dahil sa social media. Kung meron pong magsasampa ng impeachment kay Pangulong Marcos, isa po itong paglilipat ng PhilHealth.
Kasi ang linaw Sa batas po ng PhilHealth, gagamitin mo lang ang pondo ng PhilHealth, diyan po sa mga miyembro. Oh. Isa po yan talaga, yung paglilipat na yan. Kaya kataka-taka po na yung author, yung may yung utak mismo ng mula pala sa simula yan, si Recto. Nakita ko yung optics Hindi ko na lang matandaan kung anong mga petsa. Siya po mismo talaga yung kaya siguro siya ginawang pinang-secretary dahil sa panukala niya na manguhan ng pondo. Alam niyo naman yung gobyernong to, laway na laway sa mga pondo. Sa madaling salita, mga kapatid, ni-retain yung kung totoo po si Pangulong Marcos na ito po para makais, di ba? Sabi niya, talunan tayo Let's listen. The voice, the people have spoken. Nagsalita na raw yung mga tao. Nagsalita na po yung mga tao, Mr. President, kaya kay talo. Di ba? Sabi niya, nagsalita na yung mga tao, yung mga mamamayang Pilipino. Ano po dapat niyong ginawa? Dapat pinakinggan niyo. Tama yan yung resulta ng eleksyon na kayo ay natalo at hindi po kayo simpleng natalo Kayo po ang may worst record of a sitting president sa midterm election. Mula pa po kay Cory, lahat po ng sitting president panalo po sa midterm election. Kayo po ang kaisa-isa. Okay. Ano po natin porso natin yan Tama naman yung sinabi mo, Mr. President. Tama yung premise mo. Pinag-resign mo sila lahat dahil gusto mong makinig. Gusto mong makinig sa mga tao. Gusto mong pakinggan bakit kayo natalo. Nagsalita na yung mga tao. Gusto mong, kumbaga, kaya mo pinag-resign. Ang problema, hindi kayo marunong makinig. Kanino galit yung mga tao? Okay, Recto. Mula pala simula, kasama na siya riyan. Ang problema, siya yung ni-retain. Ngayon, kung nakikinig po kayo, isa lang po sa mga cabinet official nyo yung natutuwa yung mga Pilipino. Alam nyo po kung kanino? Kay Menandro Guevara. Real talk po yan. Natuwa po kami kay Menandro Guevara kasi nung nireklamo po, saan ba nireklamo? Nung nagsampa po ng reklamo ang pamilya Duterte laban po sa illegal na pagkakadakip kay Tatay Digong, dapat po ang automatic po dapat ang attorney o ang abogado po ng mga sinampahan ng reklamo na ahensya ng pamahalaan, dapat po automatic ang kanilang abogado ay si Menandro Guevara o yung OSG, Office of the Solicitor General. Pero tumutol po Nag-refuse pong mag-abogado si Menandro Garcia dahil po siya pinanindigan niya yung paniniwala niya na walang jurisdiction yung ICC. Paano niya ipagtatanggol yung mga tao na nagpakulong kay Tatay Digong? Kaya naroon nakakulong si Tatay Digong sa ICC ngayon. Paano niya ipagtatanggol yung mga taong nagpakulong kay Tatay Digong samantalang ang paniniwala niya, yun din yung sinasabi ni BBM na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ang pagkakaiba lang po, si Menandro Guevara, pinangangatawanan niya yung paniniwala niya. Si President Marcos, sinasabi niya yung paniniwala niya, pero kabaliktaran naman nung nangyayari. Yung mga tauhan niya, hindi naman pinapansin yung sinasabi niya. Napapaikot Sila din yung nagsabi.
Dati, maliwanag sila nung si Boying Rimulya ay kaisa pa ng paniniwala na yung ICC walang jurisdiction. Pareho pa sila ni BBM na sinasabi, walang jurisdiction. Pero dumating po yung time, hindi po natin alam kung bakit po biglang nagalit si Boying Rimulya sa mga Duterte. Sa bagay, nung naghiwalay na, namili di ba? Okay. Na pinauso nila yung salita na hindi po kami makikipagtulungan sa ICC, pero sa Interpol makikipagtulungan kami. O, di ba? Sino po ba bakit po ba may Interpol na yan? Pinadaan lang po ng ICC sa Interpol. Ganun din ICC po talaga yung tinulungan ninyo. So, yan po ang naging larawan. Imbis, sinasabi ni Pangulong Marcos, talo tayo, nagsalita na yung mga tao, kinakailangan magkaroon tayo ng mga moves na gagawin na para makumbinsi natin yung tao na seryoso tayo. Lalo nyo po kami nakukumbinsi na ito pong pagpaparesign ninyo, para yung mga natitirang may prinsipyo, yung mga cabinet official, nauna na po si Arnel Ignacio, di ba? Lahat po ng mga mahal ng mga mamamayang Pilipino, katulad ni Arnel Ignacio, at saka ngayon si Solgen, sila yung tinatanggal nyo. Yung mga katulad nila Recto, ni Pangandaman, na involved din po dyan, di ba? Kasama po yung dyan, yung DBM secretary sa kanila mababalik yung pondo retain na retain. Iniisip ko, bakit sila na-retain? Sila nga sa kanilang galit yung mga tao. Baka may alam sila na pag tinanggal sila. Yun ang problema kay Menandro Garcia. Masyado silang maprinsipyo. Tandaan nyo po, pag maprinsipyo po ang mga tao, mahirap pong daanin sa ganito. Hindi mo mapapasunod dahil lang sa pera. So kung ang namumuno ay hindi po matino, hindi niya po iibigin na yung kanyang mga tauhan, lalo na po cabinet official, lalo na po Solgen, ay matitino. Kasi kung hindi ka matino, may kalokohan kang balak, hindi mo nanaisin si Guevara na maging tauhan mo dahil po, katulad niyan. Napahiya po sila doon. 'Di ba? Mismo ang abogado ng pamahalaan nagsasabi na mali yung ginawa ninyo. Kaya mabuhay ka, Menandro Guevara. At least, kahit na ikaw ay matatanggal ngayon sa pwesto o natanggal ka na sa pwesto, yung paghanga namin sa iyo, siya lang yata yung dating tauhan ni Pangulong Duterte na nanatili yung ating paghanga, no? Kasi yung iba kinain kinain na Menandro Guevara. Yan. Ano ba nasabi ko? Kaya walang tunguhin Kung sino yung matino, siya yung pinalalayas Anak ng tinapay Kung sino yung maraming kalokohan, maraming alam na gawin. Kasi po, tignan nyo sa Recto. Maparaan di ba? Ang dami niyang pwedeng gawin para sa'yo. Pag ikaw po ay yun yung hangad mo, lahat ng ipag-utos mo, kayang gawa ng paraan ni Recto. Si Menandro Guevara, hindi ubra. Pinakulong nyo si Tatay Digong, tapos ako magtatanggol sa inyo. Bahala kayo dyan sa buhay nyo. Stick siya sa kanyang paniniwala. Stick siya sa kanyang prinsipyo. Menandro Garcia. Ayun. Yan po ang gusto ko sa inyo. Hindi po ako masamang i-correct. Hindi po ako nagagalit pag kinokorek po ako. Yan po pa. Kasi alam naman natin, may
hindi tayo perfecto eh. Henyo tayo pero hindi tayo perfecto. Maraming salamat po sa mga nagko-correct sa akin. Yan. Okay. Punta na tayo dito sa sinabi naman ni Professor Tiquia. Alam niyo, nakakatuwa to. Sabi ni Professor Tiquia, actually, ganyan na rin yung sinasabi natin, eh, di ba? Sa sinasabi ni Pangulong Marcos na ayaw niya talaga. Ilang beses ko bang sasabihin na ayaw kong ma-impeach si VP Sara? Ha? Tapos sinabi pa niya na yung mga supporter ko, hindi naman sila yung di ba? Hindi naman sila yung nagpasa o hindi naman sila yung nagpanukala ng impeachment. Ang nakakalimutan niya, kaya napunta yung impeachment o kaya magkakaroon ng impeachment trial dahil in-impeach yan, Mr. President, na mga kaalyado mo. Yung mga kaalyado mo sa House of Representatives na pinangungunahan ng anak mo, sila po yung pumirma para ma-impeach si VP Sara. Baka nakakalimutan hanggang doon lang siya sa sino nagsulat. Okay, dalawa lang po yan eh. Yung sinasabi nyo, it's either nang bubudol kayo nung sinabi nyo na ayaw nyo naman na ma-impeach si VP Sara, pero salita lang yun. Pero yung mga kaalyado nyo, sige, pumirma kayo dyan. Or, hindi ka sinusunod ng anak mo at pinsan mo talaga. Alin man sa dalawa, pagpapakita pa rin yan na isa ka talagang, sabi ni Professor Malu Tiquia, isa ka talagang weak leader. Kung hindi ka sinusunod ng anak mong congressman at pinsan mong speaker, anong uri ka ng leader? Weak ka. Mahinang leader ka ba? Weak talaga. Walang sumusunod eh. Kung totoo yung sinasabi mo na ayaw mo ng ng impeachment kay VP Sara, na-impeach eh. Hindi ka sinunod ng anak mo. At saka ni speaker. In-interview naman si Sandro, humingi daw siya ng basbasay. kaya dalawa lang yan eh. It's either nagsisinungaling ka nung sinasabi mo ng ayaw mo ng impeachment sa Vice President, or weak ka talaga dahil hindi sumusunod sa iyo mismo yung anak mo at pinsan at lahat ng kaalyado mo. Okay. Alam nyo, kahapon guest namin yung Pasang Mazda, si Kaobit. May maganda siyang sinabi, no? Ako kasi nasaksihan ko eh. Dati po, before tong NCAP, yung ano na nga yung NCAP? Ano na nga ibig sabihin ng NCAP? Yung non-apprehension. Non-contact apprehension. Yung hindi ka nahuhulihin ng physical ng traffic enforcer. Sa camera na lang, kukunan ka na lang ng picture na may violation ka, tapos babayaran mo na lang. Alam mo, nagmarka sa akin doon. Nasaksihan ko kasi yung motorcycle lane, before tong NCAP, kung saan-saan dumadaan yung mga motor na yan. Talagang nagda-drive ka sa Commonwealth, may motor dito sa kanan, may motor sa kaliwa, ganunan ng ganunan. Pero nung alam nila na may huli, kahit walang traffic enforcer, pwede silang hulihin. Sumunod talaga, sa motorcycle lane lang sila. Alam mo nyo mga Pilipino, magtataka kayo, di ba? Pilipino yun, yung mga motor-motor na yun. Sabi nga sa ibang bansa, ang mga Pilipino, palasunod. Bakit po?
sige nga, tanungin nga natin. Bakit po yung mga simpleng traffic, batas trapiko sa ibang bansa, sinusunod po ng mga OFW natin? Pakipaliwanag nga lang po ng mga OFW, bakit po sa ibang bansa palasunod ng mga Pilipino? Sa mga traffic o kung ano pa mang mga batas. Yung mga bawal magtapon, etc. Tignan nyo, sample, malaki po multa dito sa Singapore. Di ba? Alam nila yan na mahuhuli talaga sila. Nung nasa Hong Kong ako, ganun eh. Sino ba kasama ko nun? Si Laram yata ang kasama ko. Basta may kasama ko, tatawid lang kami. Yung nasabi sa akin, mahal yung penalty. Kaya kahit walang pulis, kahit walang yung yan sa Hong Kong, yung may tunog yan. Lalahatin ang lahi mo. Sumusunod, takot sa batas, may penalty. Di ba? Sumusunod po tayo. Ganun din po yun. Kaya po sa kanila, yung isa pa sinasabi, magkaka-record ka sa immigration. Pwede ka pa mapauwi. Kung alam mo po na pinatutupad yung batas, sumusunod naman ng mga Pilipino eh. Di po ba? Kaya sila nakipag... May jaywalking kahit walang pulis. Gigil na ako eh. Gigil na ako tumawid eh. Hindi raw po pwede dahil baka mahuli. Ang mahal daw ng bayad. Tama po yun. 30 years ako sa Japan. Doon sa Japan, ang batas pinapatupad talaga. Sumusunod po, hindi po ganun katigas ang ulo natin. Kaya po tumitigas ang ulo natin pag alam natin na hindi naman pinatutupad yung batas. Putya, wala naman ang huhuli ng jaywalking. Nakita ko nga, nadaan kami dito sa Scout Borromeo. EDSA, di ba? Tapos yung may mga tawag doon, yung daanan ng tao. Yung mga daanan ng tao sa taas ng EDSA, hindi nila na porsito na magkakaroon ng MRT. Di ba? May MRT ngayon. Yun dito sa Cubao, sa ilalim ng MRT dumadaan. Pero yung sa Scout Borromeo, ang taas, pinakamataas yata yun eh. Parang bundok na yung aakyatin mo para ka lang makatawid. Wala tuloy yung tumatawid. Dapat ka tatawid dyan. Kainitan ang taas. Yun yung sinasabi ko na mapipilitan kang sumunod kasi alam mong pinatutupad ng maayos. Skywalk. Alam niyo, gawin na lang nating mga tourist spot yung mga ganyan natin kasi kakaiba eh. Sa iba yan, tourist spot na yan. California din, nahuli speeding, mababa, $500. Susunod ka talaga. Kasi alam mong mahigpit sila sa pagpapatupad sa batas. Yun din po nakita ko sa NCAP, kaya sumunod to mga motorsiklo. Putya, mahal to. Di nabawasan naman. Nabawasan yung mga, anong tawag natin niya, kamote riders. Ngayon, ito po ang tanong. May kukumpara po natin yan. Sa mga nanood po ng akin, sinabi ko po to nung dun sa may Birada Aguila eh. Kaya lang, konti lang nakanood. Sabi ko po dun sa Birada Aguila, kaya nung panahon ni Tatay Digong, maraming sumusunod sa batas dahil alam nila na talagang seryoso si Tatay Digong. Kaya po maraming nagpatokhang. Di ba? Maraming nagpatokhang yung nangakong magbabago tsaka nagbagong buhay talaga. Kasi alam nila eh. Alam nila na hindi toke si Tatay Digong. Pag sinabi ni Tatay Digong na itutumba ko ang mga durugista, yung mga
yung mga nagtutulak, yung mga drug lords, meron talagang, puta, kakilala ko. Kakilala ko yan eh. Si Kapitan yan, no? Tinumba si Kapitan. Susunod ka talaga. Kaya po yung peace and order kay Tatay Digong, yun po, simple lang po yun. Pero kung susuriin nyo, ganun po yung mentalidad ng mga Pilipino eh. Hanggat hindi ka naman, wala yan. Yung mga nakalagay na bawal umehe dito, potol tete. Wala yan kasi daming umihi. Di ba? Pero subukan yung nakapaskil na putol tete sa mga umihi. Talagang sinampulan nyo ng mga dalawa lang. Wala na talagang iihi dyan. Totoo pala. Yun po yung difference ng peace and order situation natin noon sa panahon ni Tatay Digong. Yung mga kriminal, recognize po yun. Nire-recognize nila. No? Kasi nga, talagang political will meron. Tama si Jan. Ito po, pangangatwiranan pa. Ang droga, ano yun eh, di ba? Nag-extend ng oras. Kulang na lang, bigyan pa ng award yung mga nag-ano. Kung nag-extend ng oras yan, puta mga dakilang tao yan. Awardan natin. Pinakamatagal na extended ng oras. 3 araw na hindi natutulog. Bigyan natin ng parangal. Tatanggapan ng award. Kaya naglipa na po, wala pong consequence eh. Walang nakikita na, putya, bawal na tayong kasi bloodless war on drugs. Kahit anong gawin natin. Bloodless eh. Ayun po yun. Kaya yan, meron na naman po tayong Pranses, di ba? Isa na naman pong Pranses ang Drenoga. Atiban gang ba yun? Atiban ba yung pinantira doon sa Pranses? Kawawa na naman ang tourism natin sa France. Isang turistang Pranses, ang Drenoga. At pinagnakawan. Yung mga experience po na ganyan, yan po yung Tapos, wala lang. Kasi nakapagsalita na, bloodless, dapat maging mahinahon. Correct. Ang dami na huling drugs lagi, no? Pero walang drug lord na nahuli. Bilib nga ako ngayon. Puta. Ang achievement nila, mas marami raw nahuling droga. Walang tao. Noon po ewan ko lang kung ano ang totoo yung milyon o bilyon pa na halaga, hindi mo babantayan. Wala silang consequence ngayon. Ang lalakas ng loob ng mga kriminal eh. Yun yung point ko lang. Tapos turista pa tinitira. Kaya yung tourism industry natin, nakatali din po yan sa peace and order. Yung China nga, wala nang nagpapadala rito ng Puta, yung US pa, sabi, ingat kayo sa Pilipinas. Krimen, panay krimen. Kasi nga po, walang takot eh. Dati kay Tatay Digong, matino mag-isip na kriminal o yung kriminal na wala na sa katinuan, napigil eh. Napigil nung takot sa otoridad. Napigil na alam nila si Tatay Digong. Anak ng senador, biruin nyo, nabugbog. Ano pa bang balita natin? Nakikiramay pa uli kami, no? Ito po si Attorney Princess Abante. Hindi ko talaga maunawaan
ang dami nyo pong congressman, lahat kayo pwedeng makapagsalita. Lahat naman. O, yung press nga pala, no? Inaamin nyo po ba? Ano po talaga papel nito ni Princess Abante? Dahil wala na pong naniniwala sa mga congressman pag sila lang nagsasalita? O attack dog pa rin laban sa Duterte? Mukhang ito attack dog eh. Mukhang yun ang kwalifikasyon nila sa spokesperson. Kaya mo ba atakehin yung mga Duterte? Kayang-kaya ko yan. No? Sige, spokes ka na. Kaya inaabangan po natin ang unang atake ni Princess Abante sa mga Duterte. Okay. Ito po, nahalata ko po kasi meron akong hinahanap yung celebrity, bigla nawala rito sa X. Ang nakalagay na sa akin eh. Ang ginagawa ko kasi nagko-comment ako tapos yun na yung yun na po yung magiging topic ko, yung mga kinomentan ko sa X. Pero kako-comment ko pa lang po, eto na po yung nakalagay eh. Wala na raw yung yung pinag-commentan ko. So naghanap ako yung kinomentan ko kasi yung mga media natin, ang mga balita ngayon, yung mga celebrity, si Shell Jokno, nakapangalan din daw sa confidential fund, celebrity, mga senador, ayun, no? Sabi ko, akala ko binalita lang ng News 5. Ang iniisip ko, worthy pa ba talaga na yan ang balita ninyo? Wala na ba talaga nangyayari sa Pilipinas kundi confidential fund? Bakit lahat ng media, lahat, as in lahat, ang tagal na po ng confidential fund, no? Yang confidential fund, si Mary Grace Piatos, pinag-uusapan na po yan bago pa po ma-impeach si BP Sara. Pinag-uusapan na po yan bago pa po makulong si Tatay Digong. Pinag-uusapan na po nyo yan bago pa po magkaroon ng eleksyon. Hanggang ngayon, confidential fund pa rin. Ano po ba gusto nyo? Media, kasabot kayo eh. Bakit lahat ng media, binabalita pa rin yung tungkol sa mga pangalan, masyasyak pa ba kami? Hindi pa rin kayo nakaraos? Hindi pa rin kayo nakaka-move on kay Piatos? Hindi ba yung paninira nga ninyo sa confidential fund, nagresulta na, nagresulta na po yan ng impeachment? Oh, patunayan nyo na po sa korte yan. Kayo na nga nag-impeach, kayo pa naninira. Dapat nga, hindi ko maintindihan eh, baliktad eh. Bakit po walang katapusan yung Kaya po alam mo na yung media ginagamit na lang. Yung mga mainstream media, pwera yung SMNI mainstream nga rin pala. Hindi, yung mga malalaking mainstream media, alam mong ginagamit na lang. Newsworthy pa ba yan na merong kayo natuklasan na mga pangalan na kakaiba? Hindi pa rin kayo nakaraos kay Mary Grace Piatos? Kada may makikita kayo na artista, senador, ibabalita ninyo? Alam niyo yung yung panis na yung balita sa inyo? Panis na yung balita. Kumbaga sa karinderya, pangat na lagi ang ulam ninyo. Pangatlong init na. Nagsimula kayo, ang niluluto nyo, yung nilagang baboy. Pagkalipas ng isang araw, nilagyan nyo ng pampaasim, tinanggal nyo yung mga patatas, tinanggal niyo, may natira pang mga repolyo. Ginawa nyo sinigang, yung nilagang baboy. Pagdating ng ng ikatlong araw, pangatlong init nyo. Ano pa ba?
yung nilaga na naging sinigang, nilagyan nyo na ng toyo at suka, adobo na. Pangat na. Halo-halo na yung lasa.